storytelling tayo for today's video. So, sa aking pagnilay-nilay dahil sa noong September 19 ho, nagpunta na po ako dito ng Cavite. So, dyan ako nakatira sa lola ko as of now. So, yun. So, nandito na po ako. Siyempre, maraming adjustment and siyempre, pero kakayanin. So, yun nga. So, ang ikikwento ko for today is sa 4 years ko po doon sa Pasig. So, doon ay naramdaman ko talaga yung pagmamahal sa akin ng boss ko kasi parang hindi ko alam, pero parang ramdam ko yung pagmamahal na gusto ko. Kaya nga siguro din ay tumagal ako doon sa Pasig. So, yun. So, sa mga kasamahan ko, wala rin ako masabi. Alam ko maraming nangyaring happiness and sadness. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman puro lahat ay masaya at hindi naman po lahat ay malungkot. So, minsan susubukan talaga tayo ng panahon, 'di ba? So, yun. Pero alam nyo, kahit may mga nangyaring hindi maganda doon sa Pasig pero more on happiness talaga ang naranasan ko doon. So ikikwento ko lang siya dahil sa gusto ko lang siya ma-share or maikwento or ma-save mismo sa YouTube channel ko kasi it's a very very good experience for me kasi I grow so much and doon sa Pasig. So I'm so thankful kasi sa naranasan ko doon ay tawag niyan, sobrang masaya ako doon kasi unang-una hirap din ako, tiniis ko ang lungkot doon, yung nasa clinic ako kasi stay-in po ako doon sa clinic. So ang trabaho ko po doon ay nag-ultrasound. So hindi ako nagbibiyahe doon, so more on talaga akong nasa bahay and ang ginagawa ko, mahilig ako mag-record, mag-video, ganun. So, yun, makapag-isip-isip ko ano ang mga gagawin ko, next move, next plan, next target, next decisions to make, ganun. So, okay lang naman. So far, nag-enjoy naman ako doon sa Pasig hanggang sa hindi ko akalain talaga na maabutan ako ng pandemic. So, doon din ako ng pandemic. So far naman, buti na lang, kahit na doon ako naabutan ako ng pandemic, mababait yung mga kasamahan ko. I really feel the love and care na kailangan ko sa isang tao, ganun. So, yun. So, doon naramdaman ko paano magtipid. Nagmamalasakit kami sa isa't isa, ganun. Yung mga kasama ko doon, mabait, lalo na yun, si Ate Lorena, parang nanay ko na rin siya. Yung friend ko na si Rachel, yung mga kasama ko si Ate Jackie, si Ate Ann, so far, enjoy naman silang kasama. At saka ang boss ko po na si Kuya Oji, at saka si Doktora Marisa, ganun. Nagpapasalamat ako sa pagtsatsaga nila sa akin, sa pag-iintindi, at sa pagsuporta. Hanggang sa doon, masaya naman ako doon na pandemic ako doon. So, tulungan nga kami doon habang napapaanak sa clinic, sa maternity. Ako naman yung nag-ultrasound. So, hanggang sa marami na nangyari, natapos ng pandemic. So far, thank you Lord, na na-survive din namin yung stage na yon. So, yun. So, helping each other talaga kami as a team din doon sa clinic. Tapos, hanggang sa naka-work na rin ako ng Antipolo. So, yun, 2021, nag-work ako. So, almost 2 years din ako doon sa Antipolo. So 2 years sa Pasig and then 4 years ako sa Pasig, 2 years sa Antipolo. So, time management lang din ang nangyayari sa akin doon. So, every time na mag-out ako doon, nag-duty ako sa clinic. So, buti naman, mabait naman yung boss ko, si Doktora Marisa, na pinapayagan akong mag-duty doon kahit nag-a-adjust sila sa akin. So, laking tulong din and natulungan ko rin yung clinic so far sa mga nangyayari. So, pinapasalamatan ko lang din sila ng lubusan sa pagmamahal nila.
na parang turing ko na rin talaga doon ay parang bahay na lang din. So, yun, nag-grow talaga ako sa person kasi natuto ako magluto ng sarili ko. Tapos, yung kasama ko doon sa Ate Lorena, siya bumili nito kay Star. So, simula nagkaroon ako nito, naging masaya talaga ako. Ewan ko, hindi ko ma-explain yung feeling, basta. Tsaka parang medyo lumakas yung loob ko. So far kay Lord, thank you so much. Tapos, papasalamat ako sa kanya dahil sa kanya natuto ako at saka isa sa mga nakatatak talaga sa akin ay yung sinabihan ako ni Doktora Marisa na, Eileen, may e-bike ka na, sunod-sunod na yan, sabi niya. Hindi na daw ako magkakaproblema pag if in case gusto kong kumuha ng motor or ng kotse sa sunod. So if God's will naman, ibibigay. So thankful pa rin ako and grateful for everything. So wala naman akong ibang hinihiling kundi ang maging sharing with each other and support sa family. So yun lang talaga. And nagpapasalamat talaga ako sa mga nakilala ko, mga kasama ko sa Pasig, na kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging ganito ngayon. So I'm so thankful sa inyong lahat. I'm so happy and hindi ko po makalimutan lahat ng mga nangyari sa atin sa Pasig. Masaya ako na kahit magkahiwa-hiwalay na tayo ninyo, gusto ko maging successful kayo, each and everyone. So, yun lang po. And thanks God sa lahat-lahat. Kay Dr. Vilma, thank you din sa pagmamahal at pag-care sa akin. Thank you so much talaga. At saka, syempre, sa mga kung sino pa yung nakasama pa ng tao sa buhay ko. And this is all. Thanks God. In Jesus' name. Amen.